Smile Radio. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Kami po ay nagaanyaya na makinig at subaybayan po ang aming programa na pinamagatan namin Islam is Solution for Humanity. Ito po ay mapapakinggan natin sa araw ng Miyerkules sa ganap na oras na alas 10 hanggang alas 11 po ng umaga. Dito lamang po sa Bataan Station 98.3 FM Smile Radio. Ito po ang inyong lingkod na tagapagsalita, Imam Saleh Biray, kasama po ang mga kapatiran sa likuran ng programang ito. Muli po ay inaanyayahan po namin kayo sa isang programa na kung saan ang siya po magbibigay ng lahat ng kasagutan sa lahat at samot-saring suliranin o problema ng tao hinggil sa kanyang pananampalataya na kasagutang katotohanan at walang kasinungalingan. Tayo po ay magkita-kita at magkatagpo-tagpo sa programang ito sa araw ng Miyerkules, alas 10 hanggang alas 11 po ng umaga, insyaAllah. Wassalatu wassalam walhamdulillah Rabbil Alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ang lahat po ng pagpupuri ay sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Siya lamang po ang ating pinupuri at sa kanya po tayo umaasa ng tulong at humihingi ng kapatawaran. Ako po ay nagpapakupkup sa Allah subhanahu wa ta'ala laban sa aking masamang sarili, gayon din sa aking mga nagagawang masama. Kaya't ang sino mang ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa matuwid na landas ay walang makapagliligaw sa kanya. At sino mang iligaw ng Allah subhanahu wa ta'ala sa matuwid na landas ay wala rin namang makakapatnubay sa kanya. Kaya't ganoon na lamang po ang ating pasasalamat tayong mga kamusliman na tayo ay ginabayan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa matuwid na landas. Ako po ay sumasaksi na walang karapat-dapat sambahin maliban lamang sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, ang tanging bukod na karapat-dapat sambahin at hindi dapat bigyang katambal sa pagsamba sa Kanya. At ako rin naman po ay sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang huling sugo at alipin. Sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, ganun din sa kanyang mga pamilya, ganon din sa kanyang mga kasamahan at sa mga Muslim o sa sino pa mang susunod sa kanila hanggang sa araw ng pagkabuhay na muli. Binabati ko po ang ating mga kapatiran ng isang malugod na pagbati sa pananampalatayang Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Binabati po natin ang ating mga kapatiran kung saan nakaantabay natin sa programang ito na sa kabilang linya po ang ating mga kapatid na masigasig na ginamit na instrumento ng Allah subhanahu wa ta'ala upang maipalaganap sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang aral sa pananampalatayang Islam, upang sa ganun ay bigyang pagkakataon ang mga tao na wala pa sa loob ng pananampalatayang Islam na yakapin ang pananampalatayang Islam upang magkaroon ng pagkakataon na sila ay mamuhay ng mapayapa, ligtas sa mundong ito, lalong higit sa kabilang buhay. So binabati natin ang ating kapatid na si Brother Randy Kalimbas, ganon din ang ating kapatid na si Hadi, ganon din ang ating kapatid na si Pahad, at ganon din lalong-lalo na kay Brother Sultan. Ipinaaabot po namin sa inyo ang Assalamu alaikum wa rahmatullah
wa barakatuh. Ganon din po kay Imran, na kung saan binabati din po natin ang ating kapatid na bagong yakap dito sa Japan, na kung saan patuloy itong susubaybay. Naway patatagin siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, si Zainab, ang ating pong kapatid. At ganoon din ay pinababati niya ang mga nakikinig doon, na kung saan naway buksan din ang puso ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga taong ito, si Rhea Suzuki at Maika Suzuki. Ganoon din sa ating kapatid na sana'y buksan din ang kanyang puso na si Rhea Aray at ang kanyang anak na si Keigo. Galing tuloy binabati natin ang ating mga kapatiran dyan kung saan umaantabay dyan sa ating San Nueva Ecija, si Rochelle Biray, at ganoon din sa kanyang mga anak, no? Ay binapaabot natin sa kanila ang pagbati. Ang magandang umaga po sa inyo, kung saan ay naway mapatnubayan din kayo sa matuwid na landas ng patnubay ng pananampalatayang Islam. So binabati rin natin dito ang ating mga tiyahin na kung saan patuloy na pinag-aaralan ng Islam, na kung saan nandyan sila sa Lamau, ang aking tiyahin na si Tita Nelia at kanyang asawa na si Tito Chris, na masigasig na nag-aaral sa pananampalatayang Islam. Ang atang pamilya ng UP dyan ay binabati po natin sila kung saan na maantabay at pinag-aaralan ng pananampalatayang Islam din. Nawa ay buksan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang mga puso tungo sa matuwid na landas, ang pananampalatayang Islam. Binabati din po natin ang aking ina na kung saan ay malapit na insyaallah natanggapin niya na rin ang pananampalatayang Islam, na kung saan nandiyan naman siya sa Kabkabin. So ito po ang inyong lingkod sa programang ito, si Imam Saleh Biray, na sadyang mapagkakatiwalaan at maaasahan. Kasama po natin sa programang ito na sa kabilang linya na umaantabay po sa atin si Brother Harun Sanchez at si Brother Isa Cruz, na kung saan sila po ang umaantabay sa kabilang linya sa ating programa. Naway patnubayan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala at biyahan sila at bilang sila sa habag. Ganon din sa lahat ng mga Muslim na ibilang tayo sa habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ito po ang programang pinamagatan natin, Islam is Solution for Humanity, na ang ibig pong sabihin ay ito po ang programang ito natutugon sa lahat ng maaaring itanong ng isang tao na hindi niya nauunawaan o naiintindihan sa kanyang sarili. Ito po ang programang maaari kayong magtanong upang bigyang linaw ang mga katanungang ito nang walang halupong kasinungalingan, kundi mga katotohanan lamang po na ipaabot namin sa inyo ang mga kasagutan. At kung sadyang hindi po namin alam ang sagot, katotohanan po ay itatanong po ito natin ng higit pa sa mga nakakaalam sa atin, sapagkat sa pananampalataya pong ito ay bawal po ang pagsagot ng ayon lamang po sa mga practical opinion o galang sa aming sarili po. Kaya hindi po natin sasagutin ang mga katanungan na hindi natin kayang sagutin, kundi sa susunod po na araw maaari po inshallah na tugunin natin ito ay tatanong muna natin ng higit sa mga nakakaalam. Pero po kung abot ng makakaya natin ay masasagot natin ang mga katanungan. Ito po ang programang magbibigay po ng anumang katanungan sa inyo na bibigyang liwanag ang mga katanungan ito upang ito'y maging maliwanag sa inyo at mawala ang inyong pag-agam-agam. So maaari po kayong magtanong sa programa namin o maaari kayong mag-text sa numerong 0998-6497-250. Inuulit ko po, 0998-6497-250 o dili kaya po ay 0929-9942-366. 0929-9942-366. At sa mga gusto naman pong tumawag ay maaari po kayong tumawag dito sa aming landline. Maaari nyo po kaming tawagan sa aming landline kung saan ito po ang aming numero 4723-71993. Ito po ang programa na kung saan nasa Bataan ang programang Smile Radio 98.3 FM. So binabati po natin ang ating mga kapatid dito sa Balanga at sa Urani, sa Ipres, binabati natin at sa lahat pa ng mga kapatiran natin saan man sulok ng mundo nakakaabot ito, ay binabati po namin kayo ng isang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kasama po natin sa programang ito ngayon sa araw na ito ang aking assistant na tumutulong sa paintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala, si Brother Musa, na kung saan kasama ko po siya ang nag-a-assist sa akin. Siya po ang isang masigasig at masipag nating kapatid na sana'y biyayaan at patawarin at kahabagan din siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang magandang pagtulong sa programang ito na siyang nag-a-assist po sa inyong lingkod na si Imam Saleh Biray, insyaallah. So, ano po ang pag-uusapan po natin sa araw na ito?
Ito po ang kauna-unaang araw na kung saan sinimulan natin po sa araw na ito sa kapahintulutan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang programang itong Islam is Solution for Humanity. Ang tanging Islam lamang po ang siyang makasasagot sa lahat ng samot-saring problema o anumang hindi nauunawaan ng isang tao pagdating sa kanyang pananampalataya. Ito po ang programang ito ang siyang makakatulong insyaallah upang tugunin kayo at malaman at maintindihan at maunawahan ang anumang nais ninyong itanong na nagbibigay agam-agam o pag-aalinlangan hinggil sa pananampalatayang Islam, maging sa inyong pananampalataya, ay nakahanda rin po kaming magbigay ng linaw sa inyong pananampalataya kung kinakailangan po. So sige po, ano po ang ating paksain sa araw na ito? Ang paksain po sa araw na ito ay gaya ng ating isinabi, ang malaking epekto ng pagkawala ng iman o pagkatunaw ng iman at kawalang pananampalataya sa nag-iisang tunay na Diyos, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinasabi po natin dito, tunay na Diyos. Sapagkat kapag iniliwat natin ang la ilaha illallah, walang tunay na Diyos. Hindi, walang Diyos. Sapagkat kapag sinabi natin na walang Diyos, ay maaari pong magkiklaim ang mga tao na mayroon din silang Diyos. Ngunit kapag sinabi natin walang tunay na Diyos, ibig sabihin ay iisa lamang po ito. Maaaring hindi nila i-claim ang tunay na Diyos na kanilang kinikilalang Diyos. Katotohanan, ito ay mga walang ebidensya kapag sinabi nila ito. Ngunit kung sasabihin kong walang Diyos, ay maaari pong mag-claim sila na mayroon din silang Diyos. Ngunit kapag sinabi natin walang tunay na Diyos, mahihirapan po sila mag-claim na sila ay mayroon ding tunay na Diyos. So ito po ang ating papaksahin at bibigyan ng solusyon sa araw na ito. At pakatandaan po natin mga kapatid at mga kababayan, na mga hindi pa po nagsipasok sa pananampalataya Islam na may buksan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang inyong mga puso. Ito po ang programang minsan ay hindi nyo na itinatanong, ay meron na agad ditong ibinibigay natin o binabahagi sa isang katanungan na hindi nyo pa itinanong, ay nagkakaroon na kayo ng kaalaman hinggil sa bagay na wala pang katanungan ay dumarating na ang sagot sa inyo. Ganito po ang programa na ito, inihanda po natin ito sa ating mga kapatiran, ganun din sa ating mga kababayan na talagang ipinaghahanda po natin ito upang sa ganun, ang aral ng Islam ay maisambulat po natin ng napakalinaw na mensahe sa mga, lalo na hindi pa po mga Muslim, ganun din sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Kaya tumutok lamang po kayo at subaybay ng programang ito. Insyaallah, marami po kayong matututunan sa programang ito na halos ng mga wala pa sa pananampalatayang Islam ay ngayon nyo lamang po lubos na maririnig ang mga ating papaksahin sa programang ito. Of course, alam ito ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Ang tinutukoy natin ay ang mga wala pa sa pananampalatayang Islam. So, ang paksa po natin sa araw na ito, gaano ba kadelikado o ano bang resulta ang mapapala ng isang tao na kung saan isang Muslim na natunawan siya ng pananampalataya o iman at ang mga taong kung saan ay wala silang paniniwala sa tunay na nag-iisang Diyos. Pakaalalahanin po natin, mga kapatid ko sa pananampalataya at mga kababayan, bakit ba tayo nandirito sa lupang ito? Hindi po ba, gaya ng sabi natin, wala pang tanong, mayroon na agad sagot. Napakahalaga na malaman ng tao bakit ba tayo naririto sa mundong ito. Ang katwiran ng iba ay upang ipakita ng Diyos ang kanyang lilikha. Ito po ay napakalayong katugunan. Naririto po tayo sa mundong ito, gaya ng sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyubluwakum ayyukum ahsanu amala. So sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, lilikha niya tayong mga tao. Lilikha niya ang buhay at kamatayan upang masubukan niya kung sino po ang pinakamagaling sa atin. So, sino ba ang pinakamagaling sa atin? Matatagpuan niyo po yan sa chapter 67 ng banal na Quran, verse 2. So, sino po ang pinakamagaling na sinasabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ang pinakamagaling sa lahat na gawain sa mundong ito ay ang purpose ng ating pagkalikha, kung bakit tayo naririto. Gaya ng sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na sinabi niya sa banal na Quran na ang mga tao at jin ay kanyang linikha lamang upang siya ay sambahin. Wa khalaqtul jinna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hindi ko lilikha, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang tao at mga jin
May bad spirit, good spirit. Mga engkanto na sinasabi. May mga bad, may mga good. Hindi ko nilikha ang mga tao at mga jin maliban ako ay sambahin. Ito po ang pinaka-purpose kung bakit po tayo nandirito sa mundo. Ang purpose po ng dakilang tagapaglikha ay hindi ipakita ang mundong ito, sapagkat ito po ay taliwas. Kapag ipinakita lamang ng Diyos ang mundong ito, abay maaakit ka rito at hindi mo babalikan ang pagkilala sa Diyos. Maliligaw ka po. Ito po ay malayong katugunan na ganito ang purpose ng manlilikha sa atin, na ipakita niya lamang ang mundo. No, maliligaw po tayo kapag ito ang pinapansin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katotohanan ang mga mananampalataya, mga propeta, sila po ay bulag sa mundong ito. Sila po ay bulag sa mundong ito. Hindi nila binibagyang pansin ang mundong ito. So, hindi ito ang purpose ng dakilang manlilikha. Ang purpose ng dakilang manlilikha, kung bakit po naririto ang tao, ay upang sumamba lamang sa Kanya. Ibig sabihin po ay, mayroon tayong dalawang uri kung bakit nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tao. Una, nararapat ang tao ay sumamba lamang sa tunay na nag-iisang Diyos. Pangalawa, hindi ka dapat sumamba o magbigay ng katambal ng kanino pa man o ng iba sa pagsamba sa dakilang manlilikha. Ito po ang purpose kung bakit tayo naririto. Now, babalikan ko po ngayon, ano kaya ang mapapala ng isang tao ngayon na hindi kikilala sa isang tunay na Diyos o ang isang Muslim na natunawan ng iman? Ibig sabihin, tumalikod siya sa pananampalatayang Islam, o ibig sabihin, hindi na siya nagsasala, o may ginagawa siya na sa labas siya ng bakod ng pananampalatayang Islam. Ibig sabihin, nang natunawan siya ng iman, nawalan siya ng pananampalataya. Una po sa lahat, ang epekto nito, ang isang tao na hindi kumilala sa isang tunay na Diyos, siya po ay nakagawa ng karumaldumal na gawain sa mundong ito. Siya po ay nakagawa ng kawalang katarungan sa naglikha sa Kanya. Siya po ay nakagawa ng isang malaking kasalanan at kawalang utang na loob sa tunay na manlilikha. Yan po ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa chapter 31 verse 13. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna syirkul la dhulmul azim. Inna syirkul la dhulmul azim. Para po sa mga nag-aaral ng mga luga, Arabic grammar, alam ko pong naiintindihan niyo ito. Mga kababayan, ang ibig pong sabihin ng inna syirkul la dhulmul azim, ang inna po, kapag naririnig natin o nababasa natin sa Quran, ang ibig pong sabihin ng inna, ito po ay tinatawag sa Arabic grammar, harfu taukid. Nagbibigay po ng diin sa isang salita. Pinatotohanan niya, walang doubt, walang alinlangan. Kapag sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna syirko. Syirk po ay yung pagtatambal, katotohanan, walang alinlangan. Ang pagbibigay katambal sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, ladulmul azim. Yung pong la dito, la, ito po ang eloquent ng Quran. Wala po itong translation ng la. Sa mga nag-aaral ng luga, alam nila ito. Walang translation ng la, ladulmul azim. Ang la na ito, kapag nasa unaan siya ng sentence, ito po ay tinatawag na lamul ibtidai. Kapag po dumating ang inna na nagdidiin, na siya po ay nagpapa-slide bandang gitna, na tinatawag naman siyang lamul muzahlak. Ibig sabihin, kapag nandiyan ang inna, pupunta siya sa gitna. Ngunit anong ginagawa ng la? Sa isang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala na walang kahulugan, ito po ang kanyang trabaho. Ang trabaho ng la na ito, na sinasabi niya, naririto ako nakatindig sa salitang ito upang ipaalam sa inyo na ang salitang ito ay dinidiinan ko. Pagkatapos ng inna nagdiin, dinidiinan ko ito ulit. Pinatotohanan ko ito na ito ay pawang katotohanan na ang sino mang magbigay ng pagtambal sa pagsamba sa manlilikha, siya ay nakagawa ng karumaldumal na kasalanan. Yan po ang unang epekto ng mga Muslim na nagsatilikod sa pananampalatayang Islam o nagpapanggap na mga Muslim. Naway magpakatotoo tayo. At mga wala pa po sa pananampalataya, kaya po narito ang programang ito upang ipaabot sa inyo ito at may pagkakataong kayo na balikan ninyo ang tunay na manlilikha upang sa ganun ay hindi tayo mabilang sa mga taong walang utang na loob sa manlilikha. Bakit po? Abay, mantakin mo naman. Pagkatapos pong likhain ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang Diyos ng lahat ng mga propeta at nagpadala ng mensahe sa lahat ng mga propeta, pagkatapos niyang likhain ang mundong ito, ang kalangitan, lilikha niya ang araw, ang buwan at mga bituin. Lilikha niya ang lupa at mga bundok, mga pananim, mga hayupan, mga sakahan, matatabang lupa.
at mga hayop bilang kapakinabangan sa atin. Higit sa lahat ay inilagay niya dito ang ulan. Inilagay niya rin ang dagat upang mapadali ang ating paglalakbay. Pagkatapos, ang tao ay magpapasalamat sa lilikha lamang ng dakilang manlilikha. Magpapasalamat lamang ang isang tao kung saan ito ay linikha lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ba ito ay kawalang katarungan sa manlilikha? Kaya ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna, pinatotohanan ko, katotohanan, katiyakan, shirk, ang pagbibigay ng katambal sa akin, ladulmul adim. Ito ay gawaing karumaldumal na kasalanan. Ito ay gawaing kawalang utang na loob sa akin. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan po ang unang mahapding epekto ng isang taong nasa labas ng bakod ng Islam at mga hindi pa nananampalataya sa pananampalatayang Islam, naway makaabot ito sa inyo. Ang pananampalataya, ang programang ito upang malaman nyo ang aming pananampalataya at magkaroon pa po kayo ng pagkakataon na balikan ang pananampalatayang ito habang hindi pa po huli ang lahat. Tandaan natin, ang tao'y mamamatay at walang makakatakas sa kamatayan, at pagka tayo'y namatay ay walang makakabalik dito upang tayo ay gumawa ng mabuti. Ito lamang po ang tanging buhay natin. Kaya ito lamang po ang ating buhay na ito ay pagsamantalahan natin na kung saan hahanapin natin ang katotohanan upang hindi po tayo magsisi sa kabilang buhay. So ito po ang unang resulta ng isang taong gumagawa ng malaking pagbibigay katambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Silang wala na sa loob ng pagkilala sa nag-iisang tunay na Diyos at mga Muslim na iniiwanan nila ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ang mga taong gumawa ng kawalang utang na loob sa Allah. Sila ang mga taong gumawa ng malaking kasalanan sa dakilang manlilikha na pagkatapos niyang ibigay ang lahat ay nagpapasalamat ang tao sa katulad nating linikha lamang. Ang pangalawang resulta, mga kapatid ko sa pananampalataya at mga kababayan, ng pagsamba natin sa iba maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, na kung siya na ang lahat-lahat na naglikha sa mga bagay na nakikita at hindi. Ang sino man pong sumamba maliban sa Allah, anuman pong kasalanan ang kanyang gawin, ay hindi siya patatawarin ng manlilikha. Yan po ang katotohanan. Nabanggit po yan sa banal na Quran, chapter 4, verse 116, chapter 4, verse 48. Halos magkatugma po ang versikulo, ngunit sa bandang huli ay magkaiba. Sinabi na Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allaha la yaghfiru may yushraka bih. Inna, dinidiinan na naman po ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allaha la yaghfiru ay yushraka bih. Katotohanan, wala pong itong doubt, pinatotohanan na ang pagbibigay katambal sa akin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay hindi ko kayang patawarin. So hanggat ang tao ay sumasamba maliban sa Allah, anuman ang pagsisisig hingin niya, gaano man ito kasisiridad, hindi po ito patatawarin ng Allah. Wayagfiru ma duna dalika liman yasha. Maliban dito ay mapapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya naman mapapalad ang mga Muslim. Bagamat sila ay nagkakasala, ngunit hindi sila nagbibigay ng ibang pagsamba maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay napakapalad ng mga Muslim na sila'y pinatatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tuwing sila ay magkakamali. Ganito tayo dapat magpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala, sadyang tayo ay pinapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, wa may yushrik billahi faqad iftara itsman azima. Ang sino mang magbigay katambal sa Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay nakagawa ng karumaldumal na kasalanan. At sa isang aya, chapter 4 verse 116, wa may yushrik billahi faqad dalla dalalan ba'ida. Siya ay naligaw ng malayong landas. Ang sino mang sumamba o magbigay pagtambal sa akin sa pagsamba, siya ay naligaw ng malayong malayo. Ibig sabihin po, ang kanyang pagkaligaw sa mundong ito sa pananampalataya maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito po ay napakalayong pagkaligaw ang narating ng isang tao. Alalahanin natin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang kanyang ina ay dinadalaw niya sa puntod na si Amina, at hinihingi niya ng tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang ina. Ngunit pinagbawalan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, nahihingi niyang tawad ang kanyang ina sapagkat siya'y namatay nang wala sa bakod ng Islam. Ngunit pinayagan siya na dalawin niya ang kanyang ina. Ngunit pinagbawalan siya, nahihingi niyang tawad ang kanyang ina. Even na si Ibrahim alayhis salam, hindi niya maihingi ng tawad ang kanyang ama, bagamat gusto niyang hingi ng tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin po, mga kapatid ko sa pananampalataya at mga kababayan, bagamat ang propetang ito, ang lahat ng gusto nila ay ibinibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala, ngunit pagdating sa paglabag sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, kahit na dinidinig niya ang mga kalugod-lugod na propeta sa kanya,
ay hindi niya ipagkakaloob ito. Tulad halimbawa ng paghingi natin ng tawad sa mga hindi mananampalataya kapag sila'y namatay o nadatnan ng kamatayan, sila'y hindi na po patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Even na, tawagin natin ang lahat ng mga kamusliman upang magsama-sama na hihingi ng tawad ang isang taong nasa labas ng bakod ng Islam, ay hindi po ito patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Even na tawagin natin lahat ng mga propeta kahit buhayin pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi po kayang patawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang isang taong namatay na hindi niya kinilala ang Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad halimbawa ng namatay si Ubay bin Salul, na isa itong hipokrito sa panahon ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na alam ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na hipokrito siya sapagkat ito'y pinaalam ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ni Jibril alaihi salam. Nang mamatay ito, itinawag ng kanyang anak ang Prophet sallallahu alaihi wasallam upang ipagdasal at hingi ng tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ihingi niya ng tawad 70 times si Ubay bin Salul dahil ito ay hipokrito 70 times. Anong tugon ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran? Anong tugon ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran? Sinabi niya sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "In tastaghfiru lahum 70 marra fala yaghfirullahu lahum. Dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasuli." Kahit na ikaw, sabi na kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay humingi sa akin ng 70 ulit na beses sa kapatawaran ng taong ito. Ibig sabihin si Ubay bin Salul, hindi ko ito patatawarin. Hindi patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat dhalika bi annahum kafaru, sapagkat siya ay hindi nananampalataya billahi wa rasuli, sa Allah subhanahu wa ta'ala at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ibig pong sabihin mga kababayan, kung ang propeta o mga propeta ay hindi pinapakinggan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanilang mga daing na patawarin ng mga namatay na hindi mananampalataya, ay lalo pong higit na hindi tayo pakikinggan ng Allah subhanahu wa ta'ala na hihingi natin ng tawad ang mga hindi mananampalataya na sa labas ng bakod ng Islam kapag po sila ay nadatnan ng kamatayan. Kaya nga po, pakaingat tayong mga Muslim na tayo ay lumabas sa bakod ng Islam. Kinakailangan po ay bantayan natin mabuti ang ating mga ibada sa Allah subhanahu wa ta'ala at huwag nating hayaan na tayo tumalikod sa pananampalatayang ito. Matakot tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ano po ang unang epekto ng mga Muslim na natunawan ng iman? Tinalikuran nila ang pananampalatayang Islam o tunaw talaga ang kanilang iman, nagpapanggap ng mga Muslim na kung saan marami ngayon. Lalo na sa gitnang silangan, marami itong ginagamit lamang upang sa ganun ay mahalin sila ng mga kapatid doon. Ngunit pag uwi nila ay hindi sila mga Muslim. Sila po ay mga nagpapanggap lamang na buong akala nila ay naluloko nila ang kapatid ng mga Muslim, ngunit hindi nila alam. Ang sarili lamang nila ang kanilang niloloko, hindi ang Allah at hindi rin ang mga mananampalataya. So ang unang dahilan kung ano ang resulta sa mga taong ito ay nakakagawa sila ng karumal-dumal na kasalanan. Malaking kasalanan, kawalang utang na loob sa manlilika, at pangalawa po, hindi sila kayang patawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga taong namatay na kung saan nasa labas sila ng bakod ng pananampalatayang Islam. Ngayon po mga kapatid ko sa pananampalataya at kababayan, kapag tayo ay nagbibigay katambal sa Allah subhanahu wa ta'ala, bagamat debotante, lalo na ang mga kababayan nating mga Kristiyano, ang pagsamba nila, pagiging matapat nila sa kanilang mga sinasamba, kahit na po pakainin natin na ang buong barangay, kahit na po bihisan pa natin ang buong barangay, kahit na po paaralin natin ang buong barangay, bigyan ng tahanan ang buong barangay, at magsalita ng magaganda sa mga buong barangay, at magbigay ng mga kawanggawa sa buong barangay at iba pang tulong, katotohanan po ay hindi po ito tinatanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang pagsamba. Sapagkat po, ang mga gawaing hindi ukol sa tunay na manlilika, kailanman po ay hindi niya tinatanggap ang mga gawaing mabuting yaan, at sa kabilang buhay ay parang alikabok lamang yan na naglalaho na walang kapakinabangan sa sino mang magbibigay malaking pagtambal sa dakilang manlilika. Binanggit po ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, chapter 39, verse 65. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Walakad uhiya ilayka walakad uhiya ilayka wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yahbitanna a'maluka wala takunanna minal khasirin. Ito ay ipinahayag sa iyo, Muhammad. Ipinahayag ko rin ito sa mga naunang propeta sa iyo, bago ka pa, na ang sino mang magbigay katambal sa pagsamba sa akin, anuman ang kanilang gawing mabuti, ito ay walang kapakinabangan sa kanila, at sa kabilang buhay, sila ay kabilang sa mga talunan.
Tingnan nyo po ang malaking epekto o resulta na ang isang taong gumagawa ng pagbibigay katambal sa pagsamba sa tunay na manlilika. Ano man po ang gawin ninyong mabuti, ay wala po itong kapakinabangan sa inyo. Ito po ang programang nagmamalasakit, matapat na naglilingkod sa ating mga kapatid at sa mga kababayan, na kung paiiralan natin ang ating tamang pag-iisip, ay tiyak po na kung saan ay siya bubuksan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang inyong puso upang tanggapin nyo ang katotohanan na wala pong karapat-dapat sambahin maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. At pagkatapos po nating sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala at hindi natin binibigyan ng pagtatambal sa pagsamba sa Kanya, anuman po ang ating gagawin, even na ito ay maliit, even na ito ay pagtanggal lamang sa nakakapinsala na maaaring mapinsala ang isang tao sa daan, ito po ay tatanggaping malugod ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang mabubuting gawa ng isang tao. Ngunit ang masakit, kapag ang isang tao ay nagbibigay katambal sa Allah subhanahu wa ta'ala, siya'y sumasamba maliban sa tunay na manlilika, siya'y sumasamba maliban sa Diyos ng mga propeta, na kung saan siya ang nagpadala ng mga kasulatan sa kanila, ang Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan tawagin sa Arabic ay Allah, tawagin ni Jesus sa Aramaic ay Eli, tawagin ni Moises sa Hebreo ay Elohi. Ito po ay Semitic language, isang salita nga lamang po ito. Ito ang kanilang Diyos na iisa lamang po ito, na tinatawag sa bandang huli sa Arabic language ay Allah, na kung saan po ito ang Diyos ng lahat ng mga propeta na dapat ding sambahin ng lahat ng mga tao. Naririto po ang programang ito po upang ipahatid sa inyo ang katotohanan, upang sa ganun ay balikan po natin ang tunay na may karapatan na dapat sambahin, ang tunay na manlilika ng lahat-lahat ng bagay sa langit at sa lupa, sa pagitan nito, mga bagay na nakikita at hindi, maliban po sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito po ang kanyang karapatan, sapagkat po linikha niya ang tao na siya ay dapat lamang sambahin at lumayo sa pagsamba maliban lamang sa kanya. So ang tao po, napakasakit na resulta, napakabuting tao na inaakala ay napapalapit sa Diyos dahil sa paggawa ng mabuti. Pinakain niya ang buong barangay, binihisan niya, binigyan niya ng tahanan, pinaaral niya. Ngunit ang katotohanan pala, ang lahat ng pagpapakapagod na ito na kala niya ay mabubuting gawa, ay wala pong pakinabang ito pagdating sa araw ng paghuhukom para sa kanya. Isa po itong napakasaklap na resulta. At ganun din po, inantabayanan pa ng Allah subhanahu wa ta'ala ng isa pang bersikulo sa banal na Quran. Gaano mang karami ang nagawa ng isang tao na mabubuting gawa, ito ay maglalaho at walang pakinabang sa kanya hanggat siya nasa labas ng bakod ng pananampalatayang Islam. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, chapter 6 verse 88 po, no? Chapter 6 verse 88. Sinabi po ng Allah subhanahu wa ta'ala, la in asrahta la yahbitan amaluka. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagbibigay katambal sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanilang mga gawa ay walang kabuluhan. See? La in asraku la yahbitan na amaluhum. La in asraku la yahbitan na amaluhum. Anuman ang kanilang gawing marami, anuman ang kanilang mga plural, mga ginawa na mabubuti, ibig sabihin, ito ay walang kapakinabangan sa kanila. Anuman ang kanilang mga ginawang mabuti, kapag ang tao ay nagbigay katambal sa kanya, ang lahat ng ito ay mga walang kabuluhan. Lain asraku la yahbitan anhum maluhu. So sa ating mga kapatid na Muslim, wag tayong bibitaw sa ating mga pagdarasal, sapagkat ito'y pagbibigay ng malaking katambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Alam nyo ba, ang lahat ng pinagpaguran natin na mabubuting gawa sa araw at gabi na pagdarasal natin, pagkakawagawa, anumang mabuting salita at anumang mabubuting gawa, kapag nagbigay tayo ng pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala isang beses lamang at lumabas tayo sa bakod ng Islam, ang lahat ng ating pinaghirapan na mabubuting gawa ay maglalaho ang mga ito. Kaya naman po, itinatagubilin natin sa mga Muslim na pag-aralan po natin ang ating relihiyon. Abay, wag po nating sabihin na ang hindi natin nalalaman ay hindi po tayo papatawan ng kasalanan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Palagi nating sinasabi ay hindi natin sinasadya. Hindi tayo papatawan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga bagay na hindi natin alam. Yan po ay totoo. Ngunit mayroon po itong kondisyon. Mayroon po itong kondisyon. Kapag hindi mo alam ang isang bagay sa pananampalatayang Islam at nagawa mo, ikaw po ay exempted kung nasusunod po natin ang dalawang kondisyon. Ano po ito? Ang unang kondisyon ay kung baguhan ka lamang sa pananampalatayang Islam.
at nakakagawa ka ng mali, ito po ay exemption. Tayo po ay hindi pinapatawan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga nagagawang mali. Pangalawa, kung pinag-aaralan mo ang iyong relihiyon at pagkatapos ay may nangyayari na hindi nakakarating sa iyo, ay hindi rin po tayo papatawan ng kasalanan ng Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat pinag-aaralan natin ang relihiyon. Ngunit, kung tayo po ay matagal na sa ating relihiyon at hindi natin ito pinag-aaralan, abay, wag niyo pong sabihin na kayo ay hindi papatawan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga kasalanan yan, lalo na kung kayo nakakagawa ng syirkul akbar na sa labas kayo ng bakod ng pananampalatayang Islam at kayo ay matagal na sa pananampalatayang Islam at hindi natin pinag-aaralan ang ating pananampalataya at hindi tayo baguhan sa pananampalatayang ito, hindi natin binibigyan pansin ang pag-aaral, wag niyong hayaan o wag niyong sabihin na hindi po tayo papatawan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga ginagawa. Kapag po tayo ay matagal na sa Islam at nagpabaya tayo sa ating pananampalataya hinggil sa paghahanap ng kaalaman, sa kabilang buhay po kapatid, may pananagutan po kayo dito. Ito po ay pagmamalasakit po. Ito po ay pagpapaala sa ating mga kapatiran, naway wag na tayong pumasok o wag na nating hangarin pa na makapasok tayo ng impyernong apoy pagkatapos tayong patnubayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagpursigihin po natin na pag-aralan ng ating pananampalataya. At gayon din po, pagpursigihin po natin makinig sa ating mga programa tulad ng ganito o ang ating mga kapatid sa araw ng linggo, 6 to 7 yata po sila, pakinggan natin ang mga aral na ito upang sa ganun po ay magkaroon tayo ng kaalaman sa ating pananampalataya at maiwasan natin ang pagbibigay ng malaking pagtatambal sa pagsamba sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Higit po sa lahat po, ang pinakamahabding resulta ng isang taong gumagawa ng pagsamba maliban sa manlilika na si Allah subhanahu wa ta'ala, ito po ang pinakamatindi na sa lahat ng resulta. Sa sino man pong sumasamba, paalala po, lalong-lalo na sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa aking mga mahal sa buhay na nakikinig ngayon, mga kapatid, mga tiyain, magulang ko. Ito po ang panahon na nasamantala ko na maiparating ko sa kanila ang aral ng Islam. In-invite ko po sila, pinilit ko po sila na makinig dito. Ito na rin po ang inyong pagkakataon, mga kapatid, saan man kayo sulok ng mundong ito, na ito na rin ang pagkakataon na ma-invite nyo na rin ang inyong mga pamilya o mahal sa buhay na wala pa sa pananampalatayang Islam. Pagkakataon nyo na po ito, na sabihin nyo sa kanila na makilig sila sa programang ito upang sa kabilang buhay po ay maibsan po ang ating pananagutan sa harapan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mawawalan po kayo ng pananagutan sa harapan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabihin nyo lamang po, tuktukin nila ang site na ito. Sabihin nyo lamang po ang programang ito. Lalo na kung dito sila sa Bataan, 98.3 FM Smile Radio. At kung tayo naman po ay wala rito at malayo, tuktukin niyo po sa ating internet, live po tayo na mapapakinggan at mapapanood. Tuktukin niyo po www.ustream.tv/channel/radio-98-3-FM. Live po tayong mapapanood. Maiibsan ang ating pananagutan sa mga mahal natin sa buhay, sa kabilang buhay. Pagkakataon nyo na po ito, mga kapatid. Inshallah, na ito po ay may parating natin sa kanila ang pananampalatayang Islam. Now po, balikan po natin ang pinakamatinding resulta ng isang taong gumagawa ng pagsamba na inaalayan niya ang ibang pagsamba na pakalalim na pagsamba, napakidebotanting pagsamba, na sila'y sumasamba kung saan sila ay debotanting mga sumasamba maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, na ang kanilang mga sinamba ay mga lilikadin katulad natin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito na po ang pinakamatindi sa lahat. Ipagbabawal po ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay na makapasok po kayo sa paraiso. Uulitin ko po, ang pinakamatinding resulta ng isang taong magagawa niya kapag siya'y sumamba maliban sa tunay na Diyos na manlilikha, ipagbabawal po ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ang paraiso sa kanila at magiging tahanan habang buhay po na susunugin sa impyernong apoy ang mga taong sumamba maliban sa Allah. Nabanggit po sa banal na Quran, sa panahon pa po ito ni Propeta Jesus o Isa alayhis salam, na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na ipinarating niya kay Muhammad, ang huling propeta sallallahu alaihi wasallam, na sinabi din ni Jesus noon
na bagamat itinuturo ng mga tao ngayon na siya ay sambahin bilang Diyos, noon po ay mayroon nang ipinagbilin si Jesus. Nabanggit po sa banal na Quran, sa chapter 5, verse 72. Chapter 5, verse 72. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. Sinasabi ng mga walang pananampalataya, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, na si Jesus, siya ang Misaya, anak ni Maryam. Ngunit ang sabi ni Jesus, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ. يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ. O Israel, o angkan ng Israel, sambahin ninyo ang Allah, ang aking Panginoon, ang inyong Panginoon. Anong sabi ni Jesus? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa panahon niya, Inna, dinidiinan na naman ang salitang ito. Innahu may yusrik billahi faqad harramallahu alayhi al-jannah wa ma'wahumun nar wa ma lidzalimina min ansar. Ano sabi ni Jesus? Ang sino mang magbigay katambal sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, ang sino mang sumamba maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, ipagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala ang paraiso sa kaniya na siya ay makapasok rito, ang kanyang magiging tahanan ay impyernong apoy at walang makakatulong sa kanila. Ito po ang sinabi na malinaw sa panahon ni Propeta Jesus, sa kanyang panahon na binanggit naman ng Allah subhanahu wa ta'ala sa huling aklat ng banal na Quran at sa huling propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ito'y itinagubilin niya kay Jesus sa panahon niya na ang sino mang magbigay o pagtambal sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsamba o sumamba ka maliban sa Allah ay hindi makakapasok sa paraiso ang taong ito kailan pa man, forever. Ganon din kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganon din po sa lahat ng mga propeta ay itinagubilin na ang sino man ang sumamba maliban sa nag-iisang tunay na Diyos, ipagbabawal po na siya po ay makapasok sa paraiso, kundi po ang kanyang magiging tahanan ay ang impyernong apoy. No po? So, ito po ang mga masasaklap na resulta ng isang taong nakakagawa ng malaking pagtambal o sumasamba ka maliban pa sa nag-iisang tunay na Diyos. Inuulit po natin para po sa mga gustong tumawag sa ating landline, na kung saan po umaantabay din po sa atin sa kabila ng line na ito, na sa kabilang bayan o bansa po sila, ang ating mga kapatiran na si Isa Cruz at ganoon din po si Haron Sanchez, na kung saan sila ginamit na kasangkapan ng Allah subhanahu wa ta'ala upang ang programang ito ay maiparating natin sa baong sulok ng kamunduhan sa pamamagitan ng live po natin ng Ustream, at ganoon din sa kanilang mga kasamahan dyan. Ipinaabot po natin ang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa kanilang lahat po, no? So sa gustong tumawag po o magtanong sa line 4723-71993. At para naman po sa mga gustong mag-text o magtanong, ay maaari po kayong mag-text sa number na 0929-9942-366. At ganun din po sa number na 099864-97250. So ito po ang resulta, mga kababayan namin, na kayo ay inaanyayahan namin na pag-aralan nyo pong mabuti ang aming pananampalataya. Katotohanan po, ang pananampalataya pong ito, ang siyang pananampalataya ng lahat ng mga propeta. Dito namin po kayo inaakay na balikan natin ang tunay na pagsamba sa nag-iisang tunay na Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kung saan ang Allah subhanahu wa ta'ala na ito, na kapag binigyan nyo ng katambal sa pagsamba, hindi kayo kumilala sa Kanya o mga kapatiran nating Muslim na tinalikuran natin pagkatapos nating kilalanin ang Allah subhanahu wa ta'ala, o sa mga Musliman o nagpapanggap ng mga Muslim, naway maging magpakatotoo tayo. Sapagkat po, ang unang resulta na nagagawa ng isang Muslim na sa labas ng bakod ng Islam o nagkapapanggap na Muslim o mga kababayan natin na kung saan wala pa po sa pananampalataya Islam, ay nakakagawa po tayo ng karumal-dumal na kasalanan. Pangalawa, hindi po tayo kayang patawarin ng manlilika, ng tunay na manlilika sa anumang ating kasalanang nagawa hanggang madatnan tayo ng kamatayan, maliban lamang po makapagbalik loob tayo sa Kanya, at lahat po ito'y patatawarin niya at papalitan niya ng mabuti.
At ganun din po, anumang ginawa nating mabuti, gaano po ito kabuti, ay hindi niya po ito tatanggapin bilang mabuting gawa, bilang pagsamba. At gaano mang karami ang ating nagawa, ay wala po itong kabuluhan para sa atin, hatigit po sa lahat, ay ipagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala ang paraiso sa nadatnan ng kamatayan na hindi nakapanumbalik sa dakilang manlilikha. Ganon din po ay pinapaalala po namin niya pala, sa nais po na ipadawan ninyo ang inyong mga pamilya, ay maaari din po kayong tumawag o mag-text sa numerong ibinigay namin. O kung gusto niyo naman po na yumakap sa pananampalatayang Islam, ay maaari din po kayong mag-text at kami po ay magsasadya sa inyo. At kung hindi naman po ka makarating, ay maaari ang mga kapatid nating malalapit sa inyo ay ipagbilin namin sa kanila na sila ang pumunta sa inyo. Hanggat maaga po ay may pagkakataon pa tayo na makapanumbalik sa tunay na Diyos, ay huwag po tayong magpabaya sa nag-iisa lamang tanging buhay natin sa mundong ito, na natanging ito lamang po ang natitirang buhay natin at walang pangalawang buhay. So sino po ba ang Allah subhanahu wa ta'ala na ipinipilit namin na ito ang dapat sambahin? Ang Allah subhanahu wa ta'ala po, para po madali nating makilala ang iisang tunay na Diyos, nagbilin lahat ang mga propeta. Nagbilin po lahat ang mga propeta na ang tunay na Diyos upang makilala nyo ay mayroon siyang 4 na katangian. Kapag ang 4 na katangian ito ay wala sa ating sinasamba, maliban sa 4 na katangian ito, katotohanan po ang tao ay naligaw sa pagkilala sa nag-iisang inaakala nilang Diyos. Kinakailangan po ang 4 na ito na ipinagbilin ng lahat ng mga propeta ay saklaw ang pagkilala sa nag-iisang tunay na Diyos, sapagkat hindi sapat ang pagkilala sa isang Diyos na hindi po natin kilala ang kanyang mga katangian, bagamat wala kasing nakakita sa mga propeta, ngunit ang katangian ito ipinangaral lahat ng mga propeta. 4 po ito, anuman sa isa rito ang mawala, katotohanan po, ang pagkilala natin sa isang Diyos na kinakilala natin ay mali po. Ang ipinipilit po naming Allah subhanahu wa ta'ala na inyong sambahin, una po, siya lamang po ay iisang Diyos lamang na tunay. Hindi po siya 2, hindi po siya 3 o 3 naging isa naging 3. Ito po ang Allah subhanahu wa ta'ala, kapag siya ay nagsalita, hindi po pang mayaman, hindi pang mahirap, hindi ito pang matalino o pambobong tao o pambata o matanda. Kapag sinabi niyang iisa, ang lahat po ay nakakaunawa na siya lamang ay iisa. Bagamat kahit bata, bagamit kahit siya ay bobo na linikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, kapag sinabi mong isa, ay mauunawahan niya ito, sapagkat ang revelasyon ng Allah subhanahu wa ta'ala ay walang pinipili. Ang kanyang revelasyon, kinakailangan ay pantay-pantay. Ito man ay bobo o walang pinag-aralan, mayaman, mahirap, dapat pantay-pantay ang kanyang revelasyon, alamat na uunawahan ng kanyang mga linikha. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, ipinangangaral ng mga buong kamusliman at ng mga propeta na ang Allah ay tanging nag-iisa. Siya lamang po ay nag-iisa. At pangalawang katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya po ay walang pangangailangan, unlimited. Ibig sabihin po ay, hindi po siya nangangailangan sa kanyang mga linikha. Hindi siya nakakadama ng kapaguran sa kanyang linikha. Hindi siya nakadarama ng antok o idlip. Hindi siya nakadarama lalo na higit ng kamatayan. Ang lahat pong ito ay malayo sa kanya. Ito po ay taglay lamang ng mga linikha. At pangatlo, wala pong pinagmulan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi po siya ipinanganak at wala siyang anak. Malaki pong paglapastangan sa Allah subhanahu wa ta'ala na bigyan natin siya ng anak. Abay, lilitaw po na 2 ang Diyos. Kapag ang Diyos ay nagkaanak, magiging 2 po ang Diyos. Katotohanan po, walang propeta ang nangaral na ang Diyos ay nagkaanak o 2 kaya silang Diyos. Kaya ang pangatlong katangian ng Diyos ay wala pong siyang pinagmulan. Ang lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita, tulad ng hangin, tulad ng mga spiritual, mga angel, mga jinn, ang lahat pong ito ay mayroong pinagmulan. Saan po? Sa dakilang manlilikha. Ngunit ang manlilikha po ay wala po itong pinagmulan. Hindi po siya ipinanganak. At pang-4 na katangian ng Diyos, pinilisan po natin sapagkat po nagkukulang na ang ating oras. Ang pang-4 na katangian ng Diyos, siya po ay walang kawangis, walang katulad po sa atin. Wala po siyang katulad. Ano man pong sinasamba natin na alam natin na may katulad na linikha sa mundong ito, ito po ay katotohanan. Masakit man pong tanggapin, ngunit minsan ang mapait ang siyang lunas upang magamot ang isang sakit. Katotohanan po ang pagkilala natin sa Diyos ay hindi po akma o tumpak. Katotohanan ng pagkilala natin sa Diyos ay hindi po natin natuntun ang pagkilala sa tunay na manlilikha na Diyos ng lahat ng mga propeta. Ito po ang naging paksa natin sa araw na ito, mga kababayan,
mga kapatid ko sa pananampalataya, na ang tao upang siya ay makaligtas sa buhay sa mundong ito mula sa mga anumang suliranin at pighati, at higit sa lahat, upang siya ay makaligtas sa kabilang buhay, ito po ang solusyon. Ito po ang programang sinabi natin, ang nagbibigay solusyon sa isang katanungan o samot-saring katanungan na umang hindi naunawa ng tao, nagbibigay alinlangan sa kanya. Ang programa pong ito ang nagbibigay solusyon sa tulong ng Allah Subhanahu wa Ta'ala upang bigyan sa sagutan ang anumang gusto ninyong itanong sa programang ito sa inyong sarili na hindi ninyo naunawaan. Maging sa aming pananampalataya, sa inyong pananampalataya, ay handa po kaming tumulong sa tulong ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa abot ng aming makakaya. Ang solusyon po upang sa ganun ay makapasok po tayo sa paraiso at tanggapin ang ating mga gawang mabubuti at patawarin tayo sa ating paggawa ng mga kasamaan, ay kinakailangan po ang tao, bago siya gumawa ng mabubuting gawa, ay makakilala muna siya ng tunay na Diyos na manlilikha. Sapagkat po walang magiging silbi ang lahat po ng mabubuting gawa kung ang pagkilala natin sa Diyos ay lihis. Ang unang kondisyon upang tayo mapatawad ng manlilikha at tanggapin ang ating mga gawa at papasukin tayo sa paraiso, iligtas tayo sa kaparusahan ng impyernong apoy habang buhay, kung saan paparusahan doon ang mabibigo o masasawi, ay kinakailangan po ang tao ay makakilala lamang siya ng tunay na nag-iisang tunay na Diyos na karapat dapat sambahin, ang sinamba lahat ng mga propeta, ang pinangaral ng lahat ng mga propeta na dapat sambahin ng kanyang lilikha, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katotohanan po, kapag po binalikan natin ang tunay na manlilikha, ang nagsugo ng lahat ng propeta sa lahat ng mga propeta at nagpadala ng mga aklat sa mga propeta at sugo, katotohanan po ay patatawarin tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatanggapin niya ang ating mabubuting gawa at bibigyan niya tayo ng kapayapaan sa mundong ito, at sa kabilang buhay po higit ay ipagkakaloob niya sa atin ang buhay na walang hanggan, ang paraiso. So ito po ang naging paksa natin sa araw na ito. Nawa po ay nakapaghambag po kami kahit na munting butil lamang po ng kaalaman sa ating mga kapatiran sa pananampalatayang Islam, lalong higit po sa ating mga kababayan na kung saan nakabingit sila sa hukay ng sa bingit ng hukay ng kaparusahan ng impyernong apoy, na kung saan po naririto po kami kasama ng aking mga kapatid na si Aaron Sanchez, si Cruz at iba pang mga kapatid na umantay ba sa atin sa tulong ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay naririto po kami upang sumagip sa inyo mula sa kaparusaang yan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanggapin niyo po ang pananampalatayang Islam. Ito po ang pagsagip sa inyo upang kayo po ay magkaroon ng kaligtasan sa kabilang buhay. So inshallah po, sa susunod po ay magkita-kita po muli tayo sa programang ito, kung saan ang programang 98.3 FM Smile Radio dito po sa Bataan. Inuulit ko po, ang live view stream natin ay www.ustream.tv/channel/smile-radio-98-3-FM. So, bilang panghuli po, binabati ko ang mga mahal ko sa buhay at ang aking mga anak na kung saan umaantabay po din sa programang ito. Nawa po ay pagkalooban po tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng malalalim na iman tayo pong mga kamusliman, at pagkalooban din po naman ang ating mga kababayan ng isang pagbubukas ng landas tungo sa kaligtasan ng mundong ito at sa kabilang buhay. Ibig pong sabihin ay buksan nawa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang inyong mga puso na kilalanin nyo rin po at balikan ang tunay na karapat dapat sambahin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. So hanggang sa muli po, insyaallah ay papaksahin po natin naman na susunod na ang tao po ba ay may karapatan siya na magtatag ng isang relihiyon bilang ugnayan niya sa Diyos. Paano po kaya ang resulta ng mga taong ito at mga sumunod sa Kanya? Sila po ba kaya ay makaliligtas sa kabilang buhay o mapapahamak lamang po? Antabayanan at subaybayan niyo po. Ang susunod natin po yan, napakaganda po nito. Ang tao po ba ay may karapatang magtatag ng isang relihiyon bilang ugnayan sa Diyos? Paano po ang resulta sa mga ito? Sila po ba ay makakaligtas sa kabilang buhay? So inshallah po, sa susunod pong Miyerkules, sa ganap na oras na alas 10 hanggang alas 11 po ng umaga, 98.3 FM Smile Radio, magsama-sama po tayong muli inshallah. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Subhanaka allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Kami po ay nagaanyaya na makinig at subaybayan po ang aming programa na pinamagatan namin Islam is Solution for Humanity. Ito po ay mapapakinggan natin sa araw ng Miyerkules sa ganap na oras na alas 10 hanggang alas 11 po ng umaga. Dito lamang po sa Bataan Station 98.3 FM Ismail Radio. Ito po ang inyong lingkod na tagapagsalita, Imam Saleh Biray, kasama po ang mga kapatiran sa likuran ng programang ito. Muli po ay inaanyayahan po namin kayo sa isang programa na kung saan ang siya po magbibigay ng lahat ng kasagutan sa lahat at samot-saring suliranin o problema ng tao hinggil sa kanyang pananampalataya na kasagutang katotohanan at walang kasinungalingan. Tayo po ay magkita-kita at magkatagpo-tagpo sa programang ito sa araw ng Miyerkules, alas 10 hanggang alas 11 po ng umaga, insyaAllah. Wassalatu wassalam walhamdulillah Rabbil Alamin.